nagpapatuloy sa oras pagkatapos ng kasalukuyan. Para lang mabigyan ng sense ang direksyong iyon, dahil ito ay akma sa sinasabi ng Diyos sa Apokalipsis 11. Versikulo 12, at narinig nila ang isang dakilang tinig mula sa langit, sinasabi sa kanila na umakyat ka rito. At umakyat sila sa langit sa isang ulap. At nakita sila ng kanilang mga kaaway. Ano ang ulap? Oo, tanong yan ng isang audience. Ang kometa ay kumakatawan sa mga ulap. At ang kanilang pag-akyat sa langit ay nilalarawan ng mga landas. At kung paano ang parehong mga landas pumunta mula sa saksi pataas hanggang sa langit. Kapag mayroon ka nito sa tuwid ng orientation, pinapakita lang niya ng setting stone. Sila ay tinatawag sa langit. Papunta sa langit, yun ang direksyon. Pupunta sila, ang pag-akyat sa spiral ay natatapos sa anumang paraan palabas doon. Iyon talaga, paikot-ikot ito. Pahigit ng pahigit ang parehong bagay para sa kanilang dalawa. At gayon ang kung paano ipinapakita na umakyat. Sa susunod na taludtod ay taludtod 13. Binanggit nito ang parehong oras. Kaya iyon ang parehong oras ng paglipat ng Mayo 28. Dahil iyon ang pagtatapos ng panahon ng dalawang saksi. Nang narinig nila ang boses na iyon sa ika-28 ng Mayo. Ngayon lahat ay maaaring magtanong ng parehong tanong. Ano ang ating propesiya? Isang oras ba sa ating orasan o iba pa ito? Magkaiba tayo ng ideya sa isang oras. Dahil kailangan mong tumingin sa tiyak na orasan. Dahil ang Orion Clock ay magkakaroon ng 7 taon bilang isang oras. Ngunit ano ang pinakamaikling interpretasyon ng isa? Ang oras ay propeta at ang oras ng propeta ay 15 araw. Eksakto, kaya ito ay parehong prinsipyo bilang ang araw. Taon na ang nakalipas. Doon nang galing ang 15 araw na iyon. Kung kukuha ka ng isang araw sa 24 oras at ang isang araw ay kumakatawan sa isang taon, ibig sabihin, ang isang taon ay may 316 araw. Prophetic year na hinati mo yon sa 24 oras at dumating ka sa 15 na araw. Kaya sa loob ng 15 na araw, maaari naming hanapin kung ang tekstong ito ay eksaktong natutupad. Basahin muna natin. At ang parehong oras, magkakaroon ng malakas na lindol at bumagsak ang ika-10 bahagi ng lungsod. At sa lindol ay namatay ang 7,000 na tao. At ang mga labi ay pinaglaban. At nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos na nasa langit. Kaya ang unang bagay na nabanggit ay ito, lindol. Prophetikong lindol. Anong ginawa nila? Nakita ko nung nakaraang linggo. Nagpost sila sa paligid. Naghahanap ng lindol. Kaya kung may prophetikong lindol, sa mismong aklat ng propeta, hindi ito literal na lindol. Laging madaling makahanap ng literal na lindol. Ang lindol na ito, syempre ito ay isang tiyak na uri ng pagyanig. Isang kaguluhan, isang kaganapan na yayanig sa isang tiyak na lugar. At iyon ay magandang bagay sa parehong salita na din sa lupa. Kaya ano ang lupa sa propesiya? Sa tingin ko mayroon isang slide para doon. Ito ang oras na pinag-uusapan natin, mula Mayo 28 hanggang Hunyo 11. Ngunit tingnan natin kung paano ang ibig sabihin ng Biblia kapag sinasabing Earth, upang maunawaan ko anong ibig sabihin kapag sinabing lupa. Isang pares ng talata mula sa Apokalipsis 13. At tumayo ako sa buhanginan ng dagat. Hindi ang lupa at nakikita ang isang halimaw na bumangon mula sa dagat. Ngayon ay tinitingnan natin ang Apokalipsis 17 at partikular na sinasabi kung ano ang kinakatawan ng tubig na ito ng dagat. At sinabi niya sa akin ng tubig na iyong sukat, kung saan ang kabayo, at ang mga tao at karamihan, at ang mga bansa, at ang mga wika, kaya kung saan ang mundo ay doon. Isang malaking grupo ng maraming iba't ibang bansa at
mamamayan. At lahat ng iyon, huwag kalimutan ang paghahayag ay binibigay kay Juan noong mga tao pagkatapos ni Kristo. Ano ang alam ng mga tao doon? Sinong estudyante ang kilala nila? Aling lugar? Dahil iyon ay ibinigay sa kontekstong iyon. Kaya kung aling sa mundo ang naninirahan at alam ng mga tao noong panahong iyon, kaya ang Europa, maraming tribo at mga tao at mga karamihan at bansa at mga salita, iyon ay nakatayo sa Europa, isang dagat ng lahat ng pinaghalong tao. Lahat ng mga bansa at wika, ito ay magkakasama. Malinaw na sinasabi nito sa ating Biblia na ang tubig, ang dagat ay kumakatawan sa bansa sa Europa. Kaya ngayon ay tumingin tayo sa lupa. Taliwas ito sa dagat. Mula sa Revelation 13 verse 11, at nakita ko ang ibang hayop na umahon mula sa lupa. Ito ay may contrast. Wala ito sa Europa. Ngunit ito ay nasa lupa at hindi ito ganap na populasyon. Ngunit ang tabas ay hindi gaanong populasyon. Kung ang tubig ay kumakatawan sa mga tao at sa mga bansa at sa mga wika, pagkatapos ay dapat kakaunti ang mga tao at kakaunti ang mga bansa. At hindi maaring ang mga wika kung saan ito tumutukoy sa lupa. At kaya medyo malinaw kung gayon, lalo na binanggit noong panahon ni John. Kakaunti ang mga taong naninirahan sa bagong daigdig. At sa oras ni John, syempre, sa loob ng maraming siglo, ito ay napakakaunting populasyon. Ito ay sa makatuwid. Inahalin tulad sa lugar ng disyerto sa lupa na walang maraming tao. Walang tubig na iyon. Kung ikaw ay lumaki sa Europa, sanay ka sa kapaligiran. At ang kultura ng lahat na ay iba-iba. Maraming tao nagsasalita ng maraming wika. Samantalang para sa akin, lumaki ako sa New World at iyon ay isang malaking lugar. At lahat ay may isang bansa, isang wika at mayroon kang ganap na pagkakaiba. At wala doong eksakto o tiyak na kaibahan na ito ay sa pagitan ng tubig ng dagat sa Europa laban sa lupa at sa tuyong lupa. Kaya, sa Estados Unidos, masasabi mong marami rin ang South America. Ngunit sa partikular na kaso, kapag pinag-uusapan natin itong malakas na lindol, makikita natin yan. Ito ay isang bagay na nangyayari sa Estados Unidos. At iyon ay pinapakita ko sa inyo sa isang clip mula sa nangungunang siyentipiko, ilang taon pagkatapos itong malaking pandaigdigang sakuna. Tapos sabi niya, wala talagang kaming pagkakataon na magkaroon ng herd immunity. At makikita natin ang ilan pang ibang clip. Baguhin din ang aming pananaw tungkol dyan. Mga utos ng maskara para sa mga batang nasa ilalim ng apoy, kailangan ng siyentipikong ebidensya para suportahan. Walang pag-aaral ng nagmaskara sa mga bata noon. May sagot ka. Isang epidemya na pumatay ng 4 hanggang 5,000 Amerikano. Ang isyu ng 6 talampakang distansya